Ka-Express, sa kasaysayan ng Philippine basketball, iilang pangalan lamang ang nagdala ng parehong antas ng pag-asa, pressure at kontrobersiya gaya ni Kai Sotto. At ngayong 2025, sa kabila ng mga tanong, pangamba at pagdududa, isang malinaw na ebidensya ang bumangon. Isang viral shooting clip na hindi lang nagpapakita ng pagbabalik ng isang atleta, kundi isang halimaw na nakatago sa loob ng matagal na katahimikan. Ito ang ebidensyang hindi matatawaran. Si Kai Sotto, kung hindi lang sana siya nagka-injury nitong January, ay posibleng nasa NBA na ngayon. At kung pagbabatayan ang kanyang galaw, composure at kumpiyansa sa kanyang pagbabalik, mas malakas pa siya ngayon kaysa dati. Sa gitna ng matagal na pananahimik ni Kai sa eksena ng international basketball, isang viral video clip ng kanyang shooting drills ang muling gumulantang sa publiko. Walang dramatikong intro o komentary, pero sapat ang bawat bitaw ng bola para magpadama ng isang malalim na mensahe. Bumalik na ang halimaw. Mula sa pino at kontroladong shooting form hanggang sa confident movement ng kanyang katawan, malinaw na hindi na siya limitado. At mas mahalaga, may patunay na siyang nasa tamang landas ng recovery. Kung hindi lang sana siya nagka-injury nitong January, malamang ay nasa NBA Summer League na siya ngayon. Ang injury na tumama sa kanya sa unang bahagi ng taon ay hindi lamang physical na balakid, kundi isang turning point na nagpalalim sa kanyang maturity. Sa halip na pilitin ang kanyang pagbabalik, pinili ni Kai na dumaan sa maingat at disiplinadong proseso ng rehab. Isang hakbang na bihira sa mga atleta na nilulunod ng hype. At ngayon na mas malapit na siya sa full recovery, hindi lang physical strength ang dala niya, kundi mental resilience, professional patience, na mas mahalaga sa mga mata ng mga NBA scouts at teams. Kung babalikan ang kanyang trajectory mula Adelaide 36ers hanggang Gilas, hindi malabong sabihin na kung walang injury, kabilang na sana si Kai sa listahan ng mga young international big men sa NBA radar. Pero ngayon sa kanyang muling pagbabalik, mas malaki ang tsansa niyang tumapak sa mas matatag na NBA path. Hindi to dahil mas mabilis siya o mas mataas tumalon, kundi dahil pinatunayan niya na kaya niyang kontrolin ang narrative at ang tempo ng kanyang career. Isang katangian na tinitingala sa mga tunay na pro-level athlete. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi simpleng comeback, isa itong paalala na minsan ang pinakamalaking tagumpay ay nagsisimula sa tahimik na pagbabalik. At habang papalapit ang FIBA Asia Cup at habang binabantayan siya ng buong bansa, ang tanong ay hindi na lang kung makakalaro siya, kundi kung ito na ba ang hudyat ng kanyang tuluyang paglipad papuntang NBA. Ang sagot, nasa ebidensya, at ito ay hindi matatawaran. Nitong January, sa gitna ng kanyang commitment sa Gilas Pilipinas at international duties, ay nagkaroon ng ACL injury, isang setback na hindi lang nagbago sa takbuhan ng kanyang taon, kundi bati sa pagtingin ng basketball world sa kanyang readiness. Pero ang tanong na umalingaw-ngaw sa buong community, overused ba siya? Minabadali ba ang kanyang schedule? Dapat bang naghintay muna siya sa peak form? Lahat ng ito ay may bigat. Pero kung titingnan ang kasalukuyan, sa pamamagitan ng pinakabagong footage na lumutak, makikitang bumalik siya hindi lang para gumalik, kundi para patunayan na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa video na yon, walang drama, walang fans, walang commentary, isang tahimik pero matapang na pagbitaw ng bola, sunod-sunod, walang iniindang discomfort. Ang shooting motion ay mas pino, ang balanse ay mas kontrolado at ang confidence ng body mechanics niya ay kapansin-pansin. Walang nakikitang kaba, walang tentativeness, isang senyales na nagpaparamdam na muli ang halimaw na dati nang kinatatakutan ng mga big men sa Asia. Para sa mga NBA scouts na sumusubaybay, ito ang mga subtle signs na may bigat. Hindi kailangan ng 3-point game para mapansin. Minsan sapat na ang efficiency, ang biometrics at ang poise. Pero narito ang mas mahalagang punto. Kung hindi lang dahil sa injury, malamang sa malamang na nakasama na si Kai sa NBA Summer League para ngayong July. Noong 2023 at 2024, nakita natin ang consistent trajectory ni Kai mula sa Adelaide 36ers hanggang sa Hiroshima Dragonflies hanggang sa Gilas. Lahat ng yon ay may hakbang papunta sa NBA radar. Pero sa injury na pumigil sa final push, kung walang disruption nitong January, maaari sanang nakipagbakbakan na si Kai sa mga young prospects ng NBA na mas mababa pa ang height, experience at basketball IQ sa kanya. Kaya ang tanong ngayon, sarado na ba ang pinto? Hindi. Sa totoo lang,
mas bukas na ito ngayon dahil sa maturity at presence na pinakita ni Kai. Dito pumasok ang essence ng comeback. Hindi ito simpleng pagbabalik sa court, ito ay pagbabalik ng isang mas malawak na pag-unawa na hindi pwedeng minabadali ang greatness. Na kahit gaano ka kasikat, ka-talented o ka-hype, kung ang katawan mo ay hindi pa handa, kailangan mong tumigil, mag-reflect at bumuo muli. At iyon ang ginawa ni Kai. At sa panahong ito, kung saan marami ang sumusuko at nagpapadala sa pressure sa media at fans, siya ay nanatiling composed, consistent at patient. At ngayon na siya papasok muli sa Gilas program, may bagong responsibilidad siya, hindi bilang the savior, kundi bilang living proof ng isang atleta na alam kung kailan lalaban at kailan maghihintay. Ka-express, ito ang klase ng kwento, hindi lang headline, kundi deklarasyon ng disiplina at karunungan. Maraming young athletes ang dapat matuto mula kay Kai na hindi lahat ng pagkakataon ay dapat salubungin agad. Minsan ang tunay na laban ay hindi sa court, kundi sa likod ng saradong pinto, sa mga araw na walang kamera at sa mga buwan na punong-puno ng uncertainty. Pero ngayon, hindi na ito usapin ng baka. May video na, may progress na, may ebidensyang hindi matatawaran. Kai Sotto is not just back, he is better, stronger, wiser. At sa mga darating na linggo bago ang FIBA Asia Cup, mananatiling tanong kung siya ay isasama sa final roster ng Gilas. Pero kung ako ang tatanungin, hindi na ito usapin ng physical readiness lang. Ito'y usapin na ng timing at destiny. Sapagkat kung totoo ngang mas malakas pa siya ngayon kaysa dati, at kung kaya niyang makipagsabayan sa mga future NBA talents sa Asia Cup, baka ito na rin ang magiging audition niya. Hindi lang para sa bansa, kundi para sa mga NBA teams na matagal nang naghihintay sa kanyang full bloom. Kai Sotto is not done. Bumabalik ang halimaw. At ngayon, mas handa na siyang sunggaban ang kanyang tadhana. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi simpleng kwento ng isang player na gumaling mula sa injury. Isa itong patunay ng dedikasyon, disiplina at paninindigan para sa mas malawak na pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong bayan. Hindi na usapin ng hype o expectation. Ngayon, nasa harapan niya ang ebidensyang hindi matatawaran. Isang Kai Sotto na mas matatag, mas matalino at mas handa kaysa dati. At sa bawat shooting clip na lumalabas, hindi lang skills ang ipinapakita niya, kundi kumpiyansa na handang bumawi para sa lahat ng nasayang na oras. Well, kung tutusin, kung hindi lang sana sa injury niya nitong January, baka ibang usapan na ito. Baka Kai Sotto na ang kinukunan ng highlights sa NBA Summer League ngayon. Pero kahit na antala ang kanyang paglalakbay, hindi nito pinatay ang apoy sa kanyang laban. Ngayon habang nakatutok ang buong mundo sa bawat kilos niya, iisa lang ang malinaw. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi pangkaraniwan. Ito isang pahayag na ang kanyang kwento ay malayo pa sa katapusan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.